Duhat plus mangga plus buko, sinugno at samahan niyo ako mga panamparos ngayong araw. Napakaganda nga ng araw ngayon kaya naman masarap tumambay kapag marami kang kinakain. Talaga namang nag-usap-usap muna kami kinaumagahan kung ano ang aming mga unang apuntahan. At dahil mas malapit aring puno ng duhat, kaya ari na muna ang inuna namin na kuhanin. At pagdating nga namin dini ay napakaraming ang bunga ng duhat. Hindi nga lamang masyadong makita pero hutok talaga sa bunga. Medyo may kataasan nga lamang talaga ang iba pero buti na nga lang at may isang sanga dini na mababa at napakarami ding bunga. Sa isang sanga pa nga lamang na ari na aming inapagkuhanan ay ang dami na namin agad na nakuha at nakain. Kaya kung aakyatin pa talaga aring puno ay madami talaga kaming makukuha. At dahil pangkain lamang talaga ang aming akuhanin at ako nga lamang yata ang mahilig kumain na rin dini sa mga kasama ko. Kaya sabi ng kapatid ko sa akin ay wag na daw pakaramihan. Umakyat lamang siya dyan para putulin yung maliliit na sanga dahil mahirap pitasin sa taas kapag iisa-isahin pa. Sabi ko nga ay wag na magpakataas at hindi nga rin matibay ang mga sanga ng duhat at baka malaglag pa. Saglit nga lamang umakyat aring kapatid ko pero ang dami na agad talaga niyang nakuha. Mas masarap at mas gusto ko din talaga aring kainin kapag inakalog sa asin. Bale mga kapatid at pinsan ko nga pala ang mga kasama ko at pagkatapos nga namin manguha ng duhat ay dumaretso naman kami sa pangunguha ng mangga. May inagawang kalsada din kasi dini sa amin at para makita namin kung hanggang saan na. Kaya mas pinili namin na dito na nga lamang manguha ng mangga kahit pa nga ang dami talaga naming nakikita na puno ng mangga na napakarami ding bunga. Nakakatuwa din talaga na habang tumatanda tayo ay nakikita natin ang mga pagbabago na hindi ko din akalain na makakaabot na rin dini ang kalsada. Bahay nga pala rin ng tito ko na tambayan pa namin noon. Wala na rin kasi talagang masyadong bahay dini at sobrang layo na talaga. Kaya nakakatuwa na magkaroon na rin ng kalsada dito at hindi malayong magkakuryente na rin. Tagmangga na rin kasi ngayon kaya naman manguha ka na kahit saang puno pa yan dahil dito sa probinsya bukod sa fresh mo nang makakain pwede mo na nga lamang hingin. At yung ibang puno nga na katulad nito na napakaraming bunga yun nga lang ay sobrang taas naman. Pagkatapos nga namin manguha ng mangga ay umuwi na muna kami ng bahay at magabuko naman daw kami. Kinuha nga pala yan ni kuya at masarap nga daw ari timplahan ng gatas at madali nga rin sila nakakuha ng buko dahil mababa lang naman daw ang puno ng pinagkuhanan nila. Kaya bago pa man sumakit ang tiyan ko sa halo-halong pinagkakain ko na kumain na muna ako ng kanin at humigop ng sabaw at dahil alas 10 pa lang ng umaga kaya hindi na namin alam kung umagahan o tanghalian na namin are. Kapag talaga napapatambay ako dini sa amin, lalo pat nandini rin aring bunsong kapatid ko na si Onyok palagi talaga kaming nag-aisip ng makakain. At dahil wala pa talaga sa oras ang aming pagkain are na nga ang sinugno na alutuin namin at hindi pang merienda kundi pananghalian. Sa pagluluto nga pala na ring sinugno ay inapakuluan lamang namin sa gata tapos inalagyan ng konting asin. Talaga namang busog na busog ka na agad sa mga ganitong pagkain. At kapag lumaki ka talaga dini sa probinsya isa din talaga ang sinugno sa mga mamismong merienda. At kung rich kid ka naman pwede mo pa aring lagyan ng kondensada para mas malasa. At nung nabusog na nga kami nag-isip na naman ng aulamin para mamayang hapunan. Hindi pa talaga ako natutunawan dyan sa sobrang dami kong kain ng sinugno at eto na naman nga at malusong naman kami dini sa palaisdaan ni na Insan Nimpre. Palusong nga pala ang daan papunta dito kaya asahan nyo nang makapoy na naman ang mag-ahon pag uwi. Mahirap naman magmotor pag ganari ang daan kaya iniwan na namin sa taas. Manguhuli nga pala kami ng tilapia sa palaisdaan ni na Insan ngayon at nang may maiulam. Kaso ay pagdating nga namin dito isang kawil lang daw ang meron sila. Kaya sabi ko doon sa mga lalaki kayo na lamang ang mga will at ako nga ay mangunguha na lang ng kangkong at ito rin naman talaga ang pinunta ko at kaya kong gawin. Dahil hindi naman ako marunong mga will. Nakakatuwa nga sa pangunguha ko ng kangkong may nakikita akong mga kuhol. Ang dami ko na ngang nakuha na kangkong pero sila ay ngayon pa nga lamang nakahuli. Pamangkin ko nga ang taga-video namin dini at nung nakahuli si Onyok na ring tilapia ay anong gulat naman ang taga-video at may pagsigaw pa. Buti na nga lang talaga at hindi tumilapo ng cellphone ko na hawak niya. Mga ganun talagang videographer ang inahanap ko. At dahil nga nahirapan na rin makahuli ng tilapia, nanguha naman kami ng paro sa palaisdaan at marami nga daw dini. First time ko nga rin lang manguha ng ganari at nung una pa nga wala talaga akong makuha. Pala nasa ibabaw lamang. Akala ko kasi nasa pakailalim. Hindi ko nga rin alam na ganari pala ang makukuha namin pagpunta dito. Akala ko talaga mga isdang tilapia ang madadala ko. Pero nakakatuwa din palang mga pa dito lalo pat marami kang nakukuha. Maputik nga lamang talaga ang ilalim pero talagang nag
nag-e-enjoy ako sa pangunguha na rin. Natawa din talaga ako kay Totoy na kasama namin at ginawa niya talagang swimming pool ari. May iba pang amparos na walang laman kaya pagpisil ko ay putik pala ang laman at nasugatan pa nga ako nung pinakang shell niya. Kaya ang ginawa ko ay nanguha naman ako ng kuhol at sabi ko ay sila na nga lamang doon. Nakakatuwa ring manguha na rin lalo pa nga at malalaki. Malinaw din ang tubig din kaya madali rin lang na makita. Sabi pa nga nila ay gata daw ang iluto ko dito. Hindi ko nga ari hinalo dun sa mga paros dahil bukas pa daw namin yun alutuin. Marami nga din kaming nakuha na paros at pagdating ko nga ng bahay ay niluto ko na agad ang kangkong habang fresh pa at yung kuhol nga na pinanguha ko pinakuluan ko lang ng konti tapos tinanggal ko yung pinakang dulo at hinalo ko dito sa kangkong na may oyster. Kita nyo naman, paborito ko na talaga ito ngayon. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!